Sa isang pahayag, nagbabala ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa publiko na maging maingat sa mga pekeng balita. Habang binabasag nito ang mga pekeng dokumento ng operasyon na umano'y mula sa ahensya, na kumakalat sa online. Ipinahayag ng PDEA ang pahayag nitong Martes matapos ang isang kamakailang vlog na inilathala ni Maharlika at mga online na pahina na nagbahagi ng 2 larawan ng mga pekeng dokumento. Ang Authority to Operate at isang pre-operation report online, na sinasabing inilabas noong March 11. Ayon sa PDEA, gumawa ng pagsusuri sa kanilang Plans and Operations Reports Management Information System o PORMIS at natuklasan na walang ganitong operasyon na nai-record noong nabanggit na petsa. Idinagdag pa ng PDEA na ang PORMIS ay may mahalagang tampok na nagbabawal sa pagsasama o pagbabago ng naitalang mga operasyon dahil ang lahat ng mga pre-operational na dokumento ay kinukuhanan at ini-record sa kanyang database. Ito ay upang tiyakin ang integridad ng sistema at mabura ang anumang duda sa mga datos na naglalaman ang sistema. Sa panahon kung saan ang artificial intelligence ay maaaring lumikha ng makatutuhanang mga pekeng video, pekeng dokumento, at kahangahangang mga pahayag na may insider information. Nagbabala din sa publiko na maging mas maingat sa pagtanggap ng gayong mga pekeng balita, dagdag pa ng PDEA. Magkadiretsuhan tayo. Ano ho ba ibig sabihin ng tamang panahon? Ang sinasabi nilang tamang panahon, yung after 2 years, tsaka lalabas yung mga pasabog para ipalit si VP Sara Duterte. Tapos, para meron pa siyang 4 na taon at pwede siyang kumandidato for another 6 years, which that theory or that kind of style happened during Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Yung napatalsik si Erap nun. Pero tandaan ho natin, nangyari po yan in a very organic way. Hindi planado or di kaya planado pero ilan lang ang nakakaalam nung plano. Kasi nga, it has to appear publicly that it is an organic and simultaneous reaction from the people. Naintindihan nyo? Or else, it will not sell to the people. Nung panahon ba ni Erap, nakita nyo ba na may inuunti-unti? Wala. It was a spur of the moment wherein the government tinrap si Chavit Singson sa Malate. Di ba? Tinigilan ng mga pulis. Tapos kesyo ang sabi ni Chavit Singson, ipapapatay siya. Eventually, nagkaroon ng impeachment. Tapos eventually, hindi binuksan yung envelope. Yun po ang istorya nun, kaya napatalsik yung tinatawag na 2 years ni Erap. Ibig sabihin po, lahat po yun, organic. Kung plinano man, kung we do not know. Kung pinlano man ni Gloria yon para makaupo siya ng ganung katagal, no one knows about it. Hindi ito inilalantad. Nagets nyo? Kung may plano, Jojo Hugo, salamat po. So, I really do not understand the people na nagpapabitin-bitin. Kung talagang gusto mong maging organic ang reaction ng tao, wala nang pabitin-bitin. May video, pero hindi pa lalabas. Sa June pa. May document, pero hindi pa lalabas. Sa June pa. Hindi ganyan ang organic o yung tinatawag nating initiative ng tao na magbago ang gobyerno. Pag-aralan yung kasaysayan ng Pilipinas, ang tunay na pagbabago, organic. Laging organic. Yung kay Gloria at saka kay Erap noon, it was an organic reaction of the people dahil dun sa envelope na hindi binuksan. Naalala nyo? GTV, salamat po. Yung pagbabagong ginawa ni Pangulong Duterte, organic yun, hindi planado yun. Ito talagang organic. Nakausap natin ng personal, si Senator Bongo, si Pangulong Duterte. It was not planned na magpa-bitin-bitin siya. Hindi ho planado yun. Lahat na nakapaligid, gusto talagang tumakbo si PRRD noon.
Ayaw talaga ni PRRD. Parang si Baste, ayaw talaga. Pero, nagbukas ng kanyang pag-iisip nung after niyang hindi tumakbo, di ba tapos na, nagpunta siya ng mall, dinumog siya ng tao. Umiiyak yung mga tao, tumakbo ka na, parang awa mo. It was an organic thing. Importante yun, organic. To change a government, it should be organic or else. Halatang yung mga nagpaplano, it was all about greed. Kaya ano ang labas ngayon nito? Gets nyo? Ang labas nito, ang tingin tuloy ng tao, pinagpaplanuhan ni Duterte, si Marcos bumaba. Which is not. Kaya kaya mainit ang ulo ko sa punyetang video na yan. Ang ipinapahamak niyang punyetang video na yan, walang iba kung hindi ang mga Duterte. Iniisip tuloy ng pamahalaan ni Marcos at kung sino man mga sumisip-sip sa kanya, pinagpaplanuhan siya ni Pangulong Duterte. Alam niyo, pag nakausap niyo si Pangulong Duterte, wala siyang kaplano-planong palitan ang presidente. Sa katunayan, ayaw niya. Ako, I can say that with all confidence kasi yan ang lagi kong naririnig kay Pangulong Duterte. In private, in public meeting, yan ang lagi niya sinasabi. Pag kami nag-usap na kaming dalawa lang, lagi niya sinasabi, ayoko, it will not look good because my daughter will be the next president. Ayoko yun. Paulit-ulit niya sinasabi yan. Ngayon, dahil sa pagpaplano na yan, iniisip tuloy ng tao, pinagplaplanuhan si Marcos kasi gustong paupuin si VP Sara Duterte. Do you think that would be good? Ang dating nun, greedy lang si Vice President Sara Duterte. Mark Game Channel, salamat po. Kaya nga napaka-importante na maunawaan ng bawat Pilipino, napaka-importante na maunawaan ng bawat Duterte supporter na hindi nakakaganda itong pabitin-bitin effect na video. Pabitin-bitin na effect na bangag. Hindi nyo ba napansin? Bakit nagsalita ng ganon si Pangulong Duterte sa Davao na bangag ang presidente? Because that was, gustong palabasin itong mga video na to, diretsuhin ko na. O, ito, bangag. O, may nangyari ba? Wala. Hindi nyo napansin, biglang gumanon si Pangulong Duterte? Alam na, aminin na natin. Tayo mga Duterte supporter, minsan nagbubulag-bulagan din eh. Bakit biglang gumanon si Pangulong Duterte? Kasi nga, binasag lang niya yung trip ng mga tao. Di ba gusto nyo malaman? Yung lintik na video na yan, na bangag ang presidente. O ito na, sasabihin ko na, bangag ang presidente. Razel Sintes, salamat po. Nagbago ba tao? Hindi. Tandaan ninyo, si Pangulong Duterte, napaka-utak na tao niyan. Hindi magsasalita yan ng walang dahilan. Hindi ho yan bibitaw ng mga lengguwahe na hindi naman o walang purpose, ika nga. Bakit nga binasag yun? O, tama yung sinabi nito isa, feeding momentum. Correct. Binasag niya na yung kasi tandaan ninyo, ang mga Duterte, they are organic. That's why ang followers niyan organic. Hindi mo yan, pagplanuhan nyo Alam mo, wala ni isang beses sinabi sa akin o sino man sa amin na vlogger at sinabi, ayusin nyo pagplanuhan nyo yan, ganito gawin ninyong plano para talagang bumagsak tong pamahalaan na to. Walang ganun! Ayaw ni Pangulong Duterte bumaba si Marcos. Let me be clear on that. Kathleen Kikuchi, salamat po. Paulit-ulit niya sinasabi, hindi dapat. Ayaw niya kasi alam mo kung bakit niya sinasabi yon? Kasi nga po, sabi niya, abogado ako eh. I understand, naging presidente ako. Yan ang dahilan niya. Paulit-ulit niya sinasabi yan. So wala siyang planong i-destabilize ang gobyerno. Wala. Anong purpose niyang pabitin video na yan? Sasakit lang ang puso mo dyan. Alam niyo kung bakit? Content. Tandaan ninyo, ito, makinig kayo na mabuti lalong-lalo na yung mga nagkiklaim dyan na kayo ay Christian o kayo ay makadiyos. Ang bansang ito, alam nyo, na nagkiklaim na sobrang Christian. Makadiyos.
may prosesyon kaliwat kanan. May nagpapaluan pag Holy Week. Pero hindi ho tama yung pinagpaplanuhan ang presidente bumagsak. Hindi ho yung pinaplano. Ang tamang response po dyan, hayaan natin siyang mamuno. Pag may mali, punahin at banatan. Pag may tama, palakpakan. Ngayon, pag umabuso, hindi ho sa tingin ninyo hahayaan na lang ng Diyos yun, maabuso yung kapangyarihan? Hindi ho. Diyos ang gagawa ng paraan para bumagsak yung hari na yan. Magbasa ho kayo ng Biblia. Pinapayagan, sa inyo ang Biblia, bakit to ang merong mga haring wicked? Bakit pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng hari na wicked? Pinabayaan niya yun. Para mag-shine yung katotohanan. Tapos eventually, pag yung wicked na yun sumagad na, nagpapadala lagi ng propeta para sabihin magbago ka. Pag hindi ka nagbago, malalaglag ka dyan sa kinaralagyan mo. Pero hindi ho yung pinagplanuhan ng propeta. Sabi ng propeta, Laika, pagplanuhan natin to. Mailalabas kitang video. Ay, sa bagay, wala pang video nun. Kasi nga ho, wag ho natin kakalimutan na hindi ho, meron ho tayong, hindi ho ito pagiging spiritual. Kaya lang, since nagkiklaim na rin naman tayong lahat na Kristiyano tayo, ilagay na natin to. Ilapag na natin. We claim to be Christian but we do not believe Christ. Di ba ho? Ito ilagay na natin. Sino nagupo kay Marcos? Romans 13. Walang iba kung hindi Diyos. Sa tingin nyo, kung nakita niyang medyo sablay na talagang medyo kawawa na ang tao, hindi niya kayang tanggalin yan. In an organic way, gagawa ang paraan ng Diyos para matanggal yung presidente na yan. Naintindihan mo natin? Hindi kailangan pagplanuhan yan. Kailangan medyo yan, meron mo ng video, meron mo ng dokumento. May dokumento muna. Tapos i-teaser natin eventually, by June, lalabas na yung video. Kaya nga ako, medyo naririndi-rindi ako dyan sa issue na yan . Bakit to? Darating at darating tayo dyan. Hindi nyo na kailangan salsalin yan sa vlog nyo. Unless, gusto nyo ng content.